Rosalie, mayroon na bang nailabas na fraud audit ang COA kaugnay ng mga natuklasang ghost at substandard flood control projects? Aga may naisagawa ng fraud audit ang Commission on Audit o COA sa mga natuklasang substandard at ghost projects sa probinsya ng Bulacan. Partikular na yung mga proyektong ipinatupad ng 1st District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways sa probinsya. Ginawa ni Commission on Audit o COA Chairperson Gamaliel Asis Cordoba ang pahayag ng humarap sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng komisyon para sa 2026 na nagkakahalaga ng mahigit 15.07 billion pesos. Gayunman, kwestiyon ang COA dahil naisagawa lamang nito ang audit matapos pumutok ang issue ng ghost at flood control project sa Bulacan. So walang sinubmit na mga papeles po para makapag-conduct kayo ng audit, tama ho Yes ba? po sir, opo. So hindi niyo po alam to? Ang ginawa po namin ay ito po ay sinama na namin sa fraud audit. Noong pong August 12, nag-issue po ang commission ng fraud audit instructions. August 12 po. August 12, yes. So, nung pumutok na tong issue, August 12. Ano po kasi, tinignan po namin yung po, pag tinignan po yung kabuuan ng flood control project sa amount, 20% po, almost 20% ay nasa Region 3, and 50%, almost 50% of that ay nasa Bulacan. So we issued a fraud audit instruction po para sa province of Bulacan. So ito po ay napuntahan na. so napuntahan yes. po Yes. after nung pumutok na Yes. yung issue. Opo, yeah. Nilinaw naman ng COA na sa loob ng 10 taon ay nasa 8,000 notices of suspension na ang nailabas nito laban sa DPWH dahil sa mga nasilip na red flags o mga irregularidad sa mga ipinatutupad nitong proyekto. Bukod pa ito sa notice of disallowance at notice of charge. Samantala, inihayag naman ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba, kasalukuyang naka-medical leave ngayon at nasa Singapore, ang COA Commissioner na si Mario Lipana, ang napaulat na may asawang may-ari ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation, isang construction company na nakakuha ng flood control project sa DPWH. Mahigit 300 million pesos na ang ibinayad ng pamahalaan sa mga proyektong ito at nakapag-issue na rin ng notice of disallowance ang COA. Pero ang panawagan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ay ang pagbibitiw sa pwesto ni COA Commissioner Lipana dahil sa conflict of interest. So mukhang may problema ang COA habang nananatili dyan at walang patuloy na maki-question ang inyong kredibilidad, no? Habang hinihingi na gampanan nyo ang inyong papel sa investigasyon ng korupsyon sa flood control. Kaya Mr. Chair, ang gusto ko lang po idiin ay mukhang kailangan po talagang harapin ang tanong, no? Dapat mag-resign na ang commissioner na ito. Ayon naman kay COA Chief Cordoba, impeachable officers ang COA commissioners at bilang tagapanguna ng COA, wala itong disciplinary powers sa kanyang mga kasamahang opisyal. Aga nagpapala naman si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ng posibilidad ng paghahain ng impeachment case laban kay COA Commissioner Lipana. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.